Bali, natapos na natin i-overhaul yung Mio Sporty. Bali, naikabit naman na lahat. Tapos na tayo dito, nilagay na natin yung chain guide nya at itataob naman natin to para malinisan natin yung crankcase na ito. Ito naman lilinisan natin dito. Tatanggalin natin yung mga gasket na silicone. Ito yung sigunyal, ito yung pina-align natin. Tapos bago natin ibalik yung crankcase nya, lalagyan mo natin ng silicone dito. Kay sarap ng may minamahal. Double check nyo lang, baka mamaya may nakalimutan, lalong lalo na yung dowel. May pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Tapos nilagyan natin yung Nang may minamahal, asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. yan yung piston nya. Yan, tatanggalan natin ng carbon. Kay sarap ng may minamahal. Asahan mo Galing ha? Ano yung piston nya ngayon, linis na. nais ko'y laging kapiling ka. Yan, dapat sa baba yan, pag ganun. Tapos, patandaan nyo lagi dyan, yung gatla na yan, kung sino yung mas malaki dyan, siya yung intake. Dahil ito mas malaki, kaya yan yung intake nya. Tapos lalagyan na natin. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Ito yung block nya, naka 54 ito. Tapos kung sakaling bumabagsak yung RPM natin, sasalatin nyo dito, salatin nyo dyan kung may kumbaga dito sa may ibabaw. Yan yung pinaka last na angat ng piston, yung piston ring, sasalatin nyo dyan kung
kumbaga may kanto. Pagka nasa lahat yung may parang may kanto, mataas dito sa taas, tapos mababa dun sa may pinakababa ng konti. Ibig sabihin nun, kumbaga loss compression na siya dito, dahil bago pa lang to, dahil naka 54 siya, bali okay pa to. Check nyo lagi yung mga dawil. Yan, dapat dalawa yung dawil niya. Tapos pagka Do not forget to click subscribe. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali mahalaga. tapos punta tayo dun sa may sprocket chain, dun sa may camshaft. Yan, dito naman tayo. Yung guhit na yan, tapat nyo dito. Yan, dapat pagkatapat dyan, kasi pagka once na hindi nagkatapat dyan, advance siya. Tapos pagka naka-advance, hard starting siya, tapos minsan ayaw umandar. Tapos ibabalik na natin yung cover nito. Ganun lang kung mag-top dead dito. Ayan, dito naman tayo babalik na natin yung pan nya. Ayan, sa Mio walang guide yung pan nya. Dito sa Honda Beat na ipay, mayroon siyang guide.
Yan, ikabit na natin yung mga wiring. Tapos yung kanyang upuan ay ikabit na natin. At inihigaan pa siya ng pusa. Doon naman tayo sa may part ng torque drive. At magpapalit tayo ng bearing. Bakit tayo magpapalit ng bearing dito sa may torque drive? Dahil kakalugin ko muna. Yan. Malakas na yung kanyang uga. Umuuga na siya, kaya magpapalit tayo ng bearing. Yung bearing ng drive shaft, itong pinagkakapitan ng wheel. Papalit tayo ng bearing dyan. Tapos pagtapos natin dito, at ibabalik na natin yung mga CVT parts nya, mga belt, pulley. Yan, tapos titisting natin siyang pa-startin. Tapos titingnan natin to kung naka-align na siya. Okay, dito muna tayo. Ayan, lakas ng uga, oh. Ayan, tatanggalin natin to. Gamit tayo ng Allen wrench na 5, yung 5 sa Allen wrench para matanggal natin to. Isang bearing lang yung ating papalitan dito. Ito lang. Dito mga sir, madali lang naman ito magpalit ng bearing. Ayan, matigas. Gamitan nyo ng 8mm para matanggal natin tong tornilyo. Nagtatanggal tayo dito, gamit kayo ng mga ganito. Yan, pasok nyo dito para itong pinakadulo ng axle natin hindi siya mabusalsal. Kasi pagka once na ito yung nabusalsal, mahihirapan tayong ipasok na to yung sa bearing ng crankcase. Kaya gamit tayo nito. Okay, saka natin ito pupukin. Yan, di naman ito mahirap tanggalin itong kanyang bearing. Yan, tanggalan natin. Tapos gagamit tayo ng pangsilak. Yan, para matanggal natin tong lock. Yun, tanggal na natin yung kanyang silak. Yan, hindi naman mahirap itong tanggalin sa axle. Yan, tatanggalin natin yan. Ito na yung ating bearing na ilalagay. Tatak nito, kuyo.
Yan, bali hindi ko na to lalagyan ng grasa kasi itong bearing na to ay naliligo naman ito sa gear oil. Yan, tapos huwag yung kalimutang ibalik to. Okay, lalagyan na natin dito. Hindi ko na hinugasan ito ng gasolina dahil kung titingnan nyo naman yung kanyang gearing ay malinis pa. Tapos yung kanyang gasket hindi ko na rin siya papalitan dahil hindi naman siya naputol. Ito pa yung kanyang original. Ibig sabihin ngayon pa lang ito mabubuksan. Tapos dito naman tayo magpupukpok dito. Dito naman tayo at ilalagyan na natin to. Searching for greatness in a sea of the dying and shame. Okay, start. Maganda na uli yung kanyang ikot. Bali hindi lang nag-start kanina dahil hindi na ikabit yung spark plug. Tapos hindi na rin siya maingay. Nagkaroon lang siya ng ingay dahil iba yung ikot ng sigunyal natin at yung kanyang Bendix drive ay parang kumakalampag dahil dun sa sigunyal niya na na hindi naka-align. Okay, babalik na lang natin yung cover dito. Okay.
naikabit naman na lahat yung mga parts na binaklas at ititesting natin ulit siyang i-startin. Yan, bali natapos na natin i-overhaul yung Mio Sporty. Ayan, bali naikabit naman na lahat. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.